going. Pero ngayon, mukhang binubuhay tayo. Tsaka isa pa pala, pag ito sa mga pag may bukol ka pala, parang nag-open yung utak mo eh. Parang, minsan may magsasabi sa akin na inumin mo tong ano na yan. Parang may nagbubulong eh. Parang may mga angel na inumin mo itong gatas na to na may pampalakas. Kailangan mo yan ngayon, dehydrated ka. Or no, isang beses, kailangan idumi mo to. May naka-stack sa bituka mo. You have to, kailangan ilabas mo. O minsan, dapat ito pupuntahan mo doktor, itong gagawin mo. Merong mga sense na unti-unti nafe-feel ko lang pag sa gabi. Parang umaayos. Unti-unti, lumuluwag yung puso ko. Lumawag na yung sa pag-ihi ko. Unti-unti, namamagic. May init na dumarating. Sabi nila, prayers daw yun eh. Tapos bigla yung daanan, kahapon lang, lumuwag na ang huling problema ko, yung pagdumi. Dahil sa laki ng bukol na andon, yung bituka ko naipit, yung small intestine. Ayaw lumabas yung utot, ayaw lumabas yung dumi. Kahapon, last 2 days, labas na lahat. Grabe. Baka kumakain kayo maselan, pero iba ang lumabas sa akin. Parang hindi na siya normal. Parang cancer cells ang lumabas eh. Parang cancer cells ang lumabas. Ibang klase, parang yan ang sinabi, labas mo lahat ng dumi, kain ka ng kain. Yan pala ang tip ko sa cancer patients. Kahit ano, kainin nyo. You have to fight, di ba? Kasi pag wala kang kakainin, wala tayong panlaban. Ang source lang natin pagkain, kung gatas, tubig, ano pa ba, tokwa, ano pa ba mga, kung ano malasahan nyo, kahit lechon, kahit ano pwede, basta kumain kayo, may laban. Kasi nung time na hindi ako kumain, doon ako na-admit eh. Nung nag-neutropenic sepsis ako. Kasi nga, yung panlasa natin, iba. Kita nyo, yung mga side effect, okay lang yan, tiis tayo sa side effect eh. Ito, nagdadry buong katawan, nagbabalat sa chemo, di ba? Nasusuka, lasang bakal lahat, pero tiis pa rin. O may headache ako pag chemo, kaya alalay lang. Kakakimo ko lang kahapon. Di ba? Pero despite that, dasal lang, alaga lang. Pero tandaan nyo, pag nasa Pilipinas, if you give me the chance, talagang aayusin ko. Lahat ng pwede ayusin sa all levels. Okay? Makikiusap tayo. Makikiusap tayo sa mga bawat right lugar. people Na bumilis. Na part ng healthcare system para naman mapaganda lahat. Kasi dami ko pong nakikilala dito, mga Pinoy din, so marami na kami nag-uusap, marami silang naituturo sa akin, paano mag-survive dito, ano yung mga dapat gawin, paano mag-extend ng visa. So, isa na doon si Audrey. So, kapitbahay pala namin siya doon sa Libertad. So, yun, parang meron na kaming samahan. And mabait din sila lahat, kinaguide nila yung mga bagito tulad namin kasi sila mas nauna na. And then, yun. So, that's another miracle kasi makikita mo sila dito. At ngayon, pag nagdadasal kami, sinasama na namin yung mga kakilala namin din na mga patients kasi mas kailangan nila. So, hindi lang isa, hindi lang si Doc Willie, pero lahat na rin ng kaya nyong kakilala nyong pwedeng ipagdasal. Isa lang naman iniisip nila eh. Sasabihin nila, Singaporean, hindi kami makakapunta dyan. Nandito kami sa Pilipinas, nakakulong kami. Kaya nga, i-a-apply nga natin lahat sa Pilipinas eh. Dito, natuto lang ako. Practice ko lang to. Biro mo sa lahat ng bibigyan ng sarcoma, bibigyan nila yung may 17 million followers na may sarcoma para ako magturo nga eh. Hindi dapat binigay nila kay Juan de la Cruz o kung kanino. Diba? Bakit bibigay ni God ganyan? Tsaka bakit niya ako papagalingin pa? Para kay pa. Gusto mo sigawan? Diba? Tsaka tinanggal niya yung takot ko. Hindi na ako takot kahit kanino. Ay, takot sa politiko, takot sa bad news, takot sa basher. Naku, matakot ka sa sarcoma. Baka pagising mo, naku, mamaya may bukol na. Kaya mahirap mag-wish ng masama kasi this is the worst that can happen. I mean, yung mga politiko natin ang gusto pa magtagal, magpayaman. Ako, pag may sakit kayo, wala nang iisipin na yun. Isipin mo lang, mabubuhay ka ba next week? Ano plano mo next week?
Oh, huwag kayong masyado magplano. Ano ba sabi sa Bible? Huwag ka magplano ng 2 years, 3 years. Eat, drink, be merry. Tomorrow you shall die. Diba? Hindi mo alam ang buhay natin. Kaya, second life ko na to. Diba? Feeling ko, lumalakas ako. Hindi ko alam. Ang request ko kay God, at least 7 years. Diba? Tapusin ko ng maayos to. Makasave ako. Kung hanggang doon lang, that's it. Okay na ako. Pero, siya bahala. Siya bahala. So, medyo lumalakas tayo dahil sa inyo. Thank you, thank you, thank you, Doc Lisa. So, ang daming miracle, even before, na I cannot attribute it. Sabi mo politiko, hindi ako politiko. Win or lose, this is God's miracle. Alam ko hindi ito uso. Alam ko ano gusto ng Pilipino eh. Yung para manalo. Alam ko style eh. Bigyan mo libre libre gamot, pagalitan yung libre hospital, lahat libre. Hindi magagawa agad-agad. Imposible. Kasi sobra na tayo nahuli. Para maging Singapore tayo, we need 50 years. Diba? Inumpisahan nila sa bata. Pero hindi tayo magtatagal ng 50 years. At least umpisahan na natin kahit 2 years, 3 years. Kailangan meron na mag-umpisa na marunong. I'm happy with Senator Bongo sa Committee on Health. Marami siya nakikitang maganda. Pero mas marami pa ako madadagdag. Pero Sen Bongo is very good sa Committee on Health. Marami pa ako madadagdag na sa DOH marami nga ayusin. Sa PhilHealth, ang dami natin pera magagamit doon. Sa FDA, nako yung mga gamot natin, dapat yung mga good quality, sigurado. Dito ang gamot, parang feel ko yung gamot eh. Sa atin yung gamot, parang baka hindi 100% yung laman ng iba. Hindi natin masabi. Kaya hindi gumagaling yung ibang kababayan natin, di ba? Yung mga counterfeit, yung mga issue natin. Titingnan po natin lahat. Final words, Doc Lisa? Yes, dun sa mga relatives ng mga patients. Oo, laban lang. Laban lang. And syempre, mas maging mabait tayo kasi hindi natin alam yung mga nasasalubong natin. Baka may pinagdadaanan din sila. So, yung kindness natin, ikalat din natin. And pray for other people also. Tsaka maganda na namang ginawa ko. Wala naman ako inaway na politiko. Wala naman ako kahit ano sa kanila. Kanino ka kaaliado, Doc? Wala. Sa Diyos and me. Win or lose. Kaya kita mo yung mga political commentator, hindi tayo pinapansin eh. Isip nila yan, si Doc Willie, imposible manalo yan. Imposible. Imposible daw manalo ang Diyos eh. Kasi masyado na nakorap yung ulo ng kahit mga commentaries natin. Sasabihin, wala na yan. Iba na ngayon, pera-pera na, bayad-bayad na, di ba? Magkano na ba ngayon? 1.5 per vote? 3,000 per vote? Di ba? Yan na lang. Okay na sa mga Filipino voters. Ngayon daw ang corrupt eh. Okay na daw eh. Basta magbibigay ng pera. Basta may ayuda. Ganun na ba tayo kababa? Di ba? Is this not God's call? Di ba? Na magtinu-tinu naman. Malay mo, baka number 12 tayo. Baka lumampas pa tayo sa number 12. Mas-shock sila. Di ba? Baka maraming magbalik sa simbahan. Maraming magbalik sa mosque. Lahat, any religion is okay. Muslim, Catholic, Hindu, Buddhism. Basta nagdarasal sa paniniwala mo, re-respetuhin po natin. God bless you. I just want to thank everyone. Not for me. Kayo po, pagalingin nyo rin sarili nyo. Kung naggawa ko, I'm sure magagawa nyo rin. Ha? Diba? Sa maayos na paraan. Doc Lisa. Yes, so prayers lang po. Prayers sa family natin. Yun ang purpose natin here in life, to support yung family natin. Wag ho natin kakalimutan yun. Okay. And then second, yung neighbors natin, yung nakikita natin. Actually, natatakot ako magsabi nung una na may sakit ako. Alam bakit? Kasi pag politiko nagsabi, sasabihin, buhay pa ba yan? Dapat matagal na patay yan ha. Di ba laging ganun sila? Yun lang ina-expect ko, na buhay ka pa papatay. Anyway, sa akin, kahit pa paano, marami naman ang nagbubuhay kaysa pumapatay. Pero wag naman natin ganunin yung mga ibang politiko. Hindi rin naman maganda. Wag naman ganun. Wag na mag-bash. Kasi no need eh. No need. Hayaan mo na sila. I-pray na lang natin. Pray na lang natin sila. Ha? God bless you. Thank you.